Gagawin ang lahat ng Diyos para mahalin ka. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, iwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. John chapter 3 verses 13 to 17, and I read it for you. No one has ascended into heaven except the one who descended from heaven, the Son of Man. And just as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in him may have eternal life. For God so loved the world, that he gave his only Son, so that everyone who believes in him may not perish, but may have eternal life. Indeed, God did not send the Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through him. Ano po bang plano ng Diyos? Ang panaginip ng Diyos para sa atin. Anong balak niya sa ginawa at nilikha niyang sangkatauhan? Ito ba ay para wasakin? Ito ba ay pahirapan? Yan ba ang plano ng Diyos para sa atin? Ang ating pong binasang ebanghelyo ay nagbukas sa ating kaisipan na ang plano ng Diyos para sa ating lahat ay iligtas ang sangkatauhan sa kadiliman at sa kasalanan. At hindi lang basta iligtas, kung hindi ito ay gagawin sa akto ng pagmamahal. Nabanggit, ganun na lamang ang pagmamahal ng Diyos. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him may not perish, but will have eternal life. Ibinigay kahit ang kaisa-isa at pinakamamahal na anak. Kapag po tayo ay nagbibigay, ang tao, pag nagbigay, minsan konti lang, o kaya pag magbibigay, may kondisyon, may kapalit. Pero ang Diyos kapag nagbigay, ito'y akto ng pagmamahal. Ito'y buong-buo, walang kondisyon. Umaapaw ang pagmamahal ng Diyos. At ang anak na ibinigay ay nag-alay din ng buo. Ibinigay niya ang kanyang sarili para sa mundo, para sa kaligtasan ng lahat. Ngayong araw na ito, habang pinagdiriwang po natin ang tagumpay ng krus, maalala nawa natin palagi kapag nakakita tayo ng krus, ang pagmamahal ng Diyos para sa ating lahat at ang kanyang planong iligtas tayo palagi sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Oo, niligtas tayo ni Jesus. Pero, nasa sa atin din kung araw-araw nating isasabuhay ang kaligtasan at pagmamahal na kanyang ibinuhos para sa atin. Huwag sana tayong manatili sa bagay na sinagip tayo doon ng Diyos sa kasalanan, sa kadiliman, bagkus tayo po ay mamuhay ng may pag-ibig, ng may pasasalamat sa Diyos, ng may awa, katulad kung papaanong tayo ay kinaawaan niya, at ng may katarungan, higit lalo sa mga taong inaalipusta, inaabuso, at hindi binibigyan ng atensyon. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, dakila ang iyong pagmamahal sa amin. Maraming salamat po. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang panalangin bago matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click nyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. At kung nais niyo pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. God bless you po.